Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa pinakadulong station ng LRT, ang Dr. Santos Station. Pupunta tayo ngayon sa may Redemptorist Station. Nabalitaan nyo naman siguro yung gabundok na basura na naipon doon sa may Redemptorist Channel sa may Rojas Boulevard. Tingnan natin kung nalinis na ba ng MMDA. Medyo gumanda ng konti yung panahon natin pero paminsan-minsan umuulan pa rin. Third generation train pala yung masasakyan natin. Usually ang fourth generation ang operational. Ito yung part na paliko papunta dyan sa Ninoy Aquino Station. Dito kasi yan dinaan sa may Dongalo River. Ang daming slum areas dito sa Parañaque na madadaanan natin sa gilid ng mga ilog. Ito na pala yung bahagi na tatawid ng Coastal Road. Dapat nga dire-diretso lang yung LRT papunta na ng Zapote. Pero iniliko pa dito papasok papunta dyan sa property ng isang family. Anyway, may update tayo dyan tungkol sa LRT 1 Las Piñas Station na finally matutuloy niya. Abangan nyo na lang sa susunod na vlog. Ito naman yung lot 2 ng PITX. Dito itatayo ang Passenger Terminal Building 2 kapag natuloy na yung expansion. Dapat dito sa kabilang dulo ng station meron pang entrance exit para dalawa hindi na magsiksikan doon sa isang exit. Dito pala nakatayo noon yung dating Coastal Mall. Napakalawak ng property na yan. Hanggang sa ngayon wala pa ring project na itinayo dito. Ayan, Mia Station na tayo. Isang station na lang. Ayan, ito na nga. Andito na tayo sa may Rojas Boulevard. Wow, tingnan nyo naman itong man-made canal. Malinis na. Noong isang araw lang, punong-puno ito ng basura. Eto na, bababa na tayo dito sa Redemptorist Station. Nasa tapat nito ang Baklaran.
Paglabas natin ay Rojas Boulevard na. Ang station ay dito tinayo sa kabilang side ng Rojas Boulevard at hindi sa gitna. Nagpatayo naman ang LRT ng tawiran dito. Mabuti na lang hindi ito tinambayan ng mga vendors. Yung kabila niyan yung entrance ng Baclaran Church. Ayan na, eto na. Malinis na nga. Wala nang basura. Samantala nung isang araw, parang dagat na basura na puno dito. Inaanod galing sa Manila Bay. Maraming iba't ibang mga equipment ang dinala dito para linisin ang mga basura. Ito dati yung shoreline ng Manila Bay sa Rojas Boulevard. Pero dahil tinayuan na nga ng mga reclamation project, naging man-made canal na yung dating shoreline. Dito rin lumalabas yung mga drainage system papunta ng Manila Bay. Kung tatanungin nyo kung mabaho, merong amoy pero hindi ganun kalakas. So ayun guys, mabuti na lang at mabilis ang aksyon ng MMDA at iba pa mga ehensya ng gobyerno. May project pa na itatayo dito, yung Baclaran Pasay Public Market. Yung man-made canal dito, tatakpan yan at sisementohin sa ibabaw. At yun ang gagawin na bagong market. Ang mga vendors dyan sa Baclaran doon na ililipat. Kaso hindi pa nasisimulan ang project na yan, ang tagal na. May karugtong pa yan dito sa may Asiana City. Dito nga dinaan sa Redemptorist Channel ang linya ng LRT Line 1. Diretso pa yung kanal na yan hanggang doon sa may Mia Road. Ayan, katulad ng ginawa dito, pwede siyang sementohin sa ibabaw. Dito naman malinis na rin, wala nang basura. Ayan, makikita nyo naman yung mga drainage na palabas dito sa kanal. Diretso yan noon papunta ng Manila Bay. Yung dating dagat ay tinambakan na nga at ngayon ay naging city na. Maraming bagong development dito sa Asiana City katulad ng Bay Prime Hotel,
At ngayon naman sisimulan na nga na itayo ang bagong De La Salle University College of St. Benilde Asiana City Campus. Ito na pala yung bagong location ng College of St. Benilde. Ipinakita na pala yung final design ng building na itatayo nila dito. Kapag natapos na at nagbukas itong bagong St. Benilde, magiging tahanan ang bagong campus na ito ng mga kursong School of Environment and Design. Ilan sa mga program niya ng architecture, fashion design, merchandising, interior design, industrial design at marami pang iba. Abangan na lang natin ang progress sa bagong project na ito. Dati buhay na buhay itong area na to nung meron pang Pogo. Ngayon marami na ang nagsara dito mula nung pinalayas ang Pogo at pinagbawal na nga ang kanilang operations dito sa ating bansa. Paglabas natin dito ay ang City of Dreams, isa sa mga hotel resort and casino dito sa Asiana City. Ito pala ay pagmamayari ng SM. Bukod sa resort and casino, meron ditong tatlong hotel. Ang Nua Hotel, Nobu Hotel at Hyatt Hotel. Malapit na ma-fully develop itong Asiana City. Ilan sa mga proyektong abangan natin dito, ang bagong St. Luke's Medical Center at meron pang isang exciting na project, abangan nyo yan. Isang world-class project ang itatayo dito sa Asiana City. Abangan nyo na lang sa susunod na vlog. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.